Ito na ang unang dalawang kabanatang maglalakbay sa atin patungong kastilyo ni Ignia. Kaya hindi ko na patatagalin pa, simulan na natin ang chapter 156 ng Fairytale 100 Years Quest. Mula nga rito sa Hawthorne ay nagpapaalam nga itong si Jilal sa mga fairytale dahil babalik na nga raw siya sa Ishgal. Ika naman ni Gray kay Lucy na hindi nga sasama si Jilal sa kanila dahil trabaho nga lang daw ito ng fairytale. Nalilito namang tanong ni Natsu na kung bakit nga ba raw na hindi na nga sumabay si Jilal sa mga Sabertooth. At nagulat naman si Jilal nang sumagot nga si Happy na dahil nga raw gusto pa nga nitong makasama si Erza. Kaya naman biglang ngang umalis sila Gray at Lucy para nga makapag-usap pa sila Erza at Jilal. At nagpapasalamat nga si Erza kay Jilal sa pagtulong nito sa kanila dati. Masaya naman si Jilal na naging maayos na nga ang lahat ng problema tungkol sa White Wizard. Ika naman ni Erza na hahanapin nga raw nila si Ignia na ito na nga ang nahuhuling dragon upang matapos na nga ang kanilang misyon. Bili naman ni Jilal na babalik nga itong si Erza ng mabuti at dagdag pa niya na sa pagbabalik nga nito ay gusto niya na ngang ipakilala siya ng maayos sa fairytale dahil gusto na nga sumali ni Jilal sa guild nito. Nabigla naman si Erza sa pahayag ni Jilal at masaya nga siya sa naging desisyon nito. At habang inakbayan nga ni Erza si Jilal ay bigla na lang silang napatahimik nang bigla nga ring nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ngunit agad nga rin silang umiwas sa isa't isa. Sa huli ay nangangako nga si Erza na babalik nga siya ng maayos sa fairytale. Fast forward, mula naman itong Peacock Salon ay hindi nga alam nitong lalaki ang tungkol sa kastilyo ng Fire God Dragon. Subalit marami nga rin daw mga manlalakbay na katulad nila kaya may alam nga siya ng kaunti tungkol lamang sa mga halimaw. Tanong naman ni Wendy kung may malapit nga bang guild sa lugar. Subalit pinagbawalan at pinagkamalan nga si Wendy na isang bata at anak nila Lucy at Natsu. Habang naging maingay nga ang buong grupo ni Natsu, ay binalik nga ring tanong ni Carla kung meron nga bang guild na malapit sa lugar nito. Subalit nabigla naman silang lahat ng may sumagot ng lalaki sa kabilang mesa at parang natakot at nababahala naman bigla itong may-ari at banta pa niya sa lalaki na nagngangalang Brian na mga bisita nga sila Natsu at hayaan na nga lamang ito. Subalit ngumingiti nga lamang itong lalaki at sabing nagugutom na nga raw siya. At hanggang sa bigla nga itong lumapit sa kanila at parang nasasarapan nga ito sa dalawang iksid. Subalit agad nga ring tumayo si Natsu at hinarap niya nga itong lalaki na parang isang mahikero. At doon nga ay isang malagkit na apoy na titigan ang ginawa nila Natsu na hindi nga ito nasisiyan sa lalaki. Gusto nga ni Natsu na humingi nga ito ng patawad sa kanya mga kaibigan. Pilit naman pinipigilan nitong may-ari ng salon si Natsu. At gusto nga sana nitong maghayag tungkol kay Brian, subalit bigla rin nagsalita itong lalaki. Wika pa nito na kasalanan niya nga naman na ganoon nga ang kanyang mga sinasabi. At makikita nga natin na may matitinis nga itong mga ngipin. At nang sinabi nga nito na hindi niya nga alam kung ano ang lasa ng mga iksid, ay bigla nga nitong inabot sila Happy at Carla na ang mismong kamay nga nitong Brian ay may nakakakilabot na bibig. At halos lumaki nga ito na kayang damputin at lamunin ang dalawang pusa. Subalit sa bigla nga ni Natsu at takot nila Happy at Carla ay bago pa nga ito makain ng tuluyan ni Brian ay isang mainit na apoy at suntok nga sa mukha ang binitawan ni Natsu. At doon nga ay napatumba nga tuluyan itong lalaki. Habang naging magulo na nga ang sitwasyon ay nagtataka nga pa rin sila Lucy at Gray kung anong klase nga itong lalaki. At nang unti-unti nga rin itong bumabangon na may usok pa rin dahil nga sa apoy ni Natsu ay naiinis nga talaga itong ating bida sa lalaki. Natatawa at masaya naman itong si Brian dahil kinain pala nito ang mismong apoy ni Natsu. Kaya naman parang nabubusog nga raw siya. At nagpasalamat pa nga ito sa ating bida. Patuloy nga sa pagkabahala ang ating mga bida dahil sa kanilang nasaksihan na parang hinigop nga lamang ng katawan nitong lalaki ang mga mismong apoy ni Natsu. Gayunpaman, nagpapaalam na nga itong si Brian sa ating mga bida. Pinatigil nga sana ito ni Natsu, subalit wika naman itong may-ari ng salon na mas mabuti ng araw na huwag na nga makialam sa lalaking si Brian. At ipinakilala nga nito si Brian na isang miyembro ng Dark Guild na ang Fire and Flame. At alam nga lahat ng tao sa lugar kung gaano nga ito kasamang tao. Sa pagpapatuloy, kahit napilit pinipigilan ng may-ari si Natsu na pabayaan na nga lamang ito, subalit galit na galit pa rin si Natsu at tuluyan nga itong hinabol ang lalaki sa labas. Bigla naman tinanong ni Rhea ang may-ari ng salon nang binanggit nito tungkol sa Fire and Flame dahil ito nga raw mismo ang kanilang hinahanap sa ngayon. Payag pa ng matanda na huwag na nga raw talaga makialam sa mga taong iyon dahil ito nga ay isang dark guild na kung saan gumagamit nga ito ng mga apoy na kapangyarihan. Habang nababahala nga si Wendy ay tanong naman ni Happy na kung alam ba nito kung nasaan itong Fire God's Castle. Pero parang nadidihado nga itong sumagot. At hanggang sa sinabi nga nito na nasa headquarters nga raw itong Fire God Castle na kung saan ang master nga raw nitong Dark Guild ay nagangalang Ignia na halos ikinabigla nga lahat ito ng ating mga bida.
And speaking of Fire God's Castle, na hindi nga pala alam ng lalaki na isang dragon nga pala itong si Ignia, dahil noon pa man ay hindi nga raw nagbabago ang mismong mukha nito. Sa mga oras ding iyon ay muli na nga nakabalik ang magkapatid na sila Ini at Russo sa kanilang kastilyo. Biglang ang humingi ng tawad ang dalawang babae kay Ignia at ibinahagi ang nangyari sa kanila. Ika pa ni Ignia na wala na nga raw sila Vernes, Aldron at Dogramag. At tanong pa nito na kung nakita nga ba raw nila si Natso. Gayunpaman, ika pa ng magkapatid na medyo malabo pa nga raw ang kanilang memorya. Subalit siguradong si Natso nga raw ang siyang tumalo kay Vernes. Ngumingiti pang payag ni Ignia na noon pa man ay wala nga raw nakakatalo sa mga Dragon Gods. Subalit ngayon nga ay isa-isa na nga raw itong binabagsak ni Natso, habang si Merphobia at si Lyn ay nakikisama na nga sa mga tao. Subalit pagmamayabang pa niya sa kanyang sarili na siya nga raw ang mismo magwawagi sa huli. At dagdag pa nito na hindi nga raw alam ng ating mabida ang dahilan kung bakit ginawa nga raw ni Dogramag ang mismong Liberete, na kung saan ang kontinente nga raw ng Giltina ay siyang magliliyab nga ng apoy balang araw. Sa pagpapatuloy naman paghabol ni Natso kay Brian ay bigla nga rin napagtanto nitong lalaki na isang fire wizard nga itong si Natso dahil gumamit nga ito ng apoy kanina. Kaya naman nag-offer nga itong si Brian kay Natso na sumali nga ang ating bida sa kanilang guild, na kung saan lahat nga raw sila ay gumagamit nga ng apoy. Habang patuloy nga sanang nagsasalita itong si Brian ay sa inis naman ni Natso ay bigla niya nga ito binigyan ng isang apoy na suntok at tuluyan nga rin napatapon itong si Brian. Subalit ngumiti nga lamang ito at nagpapalabas nga rin ito ng kanyang apoy mula sa bibig ng kanyang palad. Ngunit tulad nga rin kanina ay kinain at hinigop nga rin lahat ni Natso ang mga apoy ni Brian na ikinabigla pa nga niya. Habang nagpapasalamat nga si Natso sa apoy ni Brian ay nagtataka naman itong kalaban. Dahil nga sa nangyari ay gusto nga ni Brian na makipagpaligsahan kay Natso kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang kayang kumain ng napakaraming apoy. Subalit tumutol nga si Natso dahil ayaw na nga raw niya sa mga apoy ng kalaban at hanggang sa mabilis nga siyang umatake na gamit ang kanyang Fire Dragon's Talon. Pero bago pa matuluyang makaatake si Natso ay nagtataka nga itong si Brian na isang Fire Dragons nga ang ginamit ni Natso. At nang malapit na nga masipa ni Natso ang ulo ng kalaban ay ngumiti lamang itong si Brian. At bigla nitong binuksan ang kanyang suot na sombrero na isa rin pala itong bibig na may matitinis na ngipin. Huli na nga ang lahat ng napansin nga ito ni Natso at tuluyan na nga rin kinagat ang paa ng ating bida sabay pagtapon nito ng kalaban. Pagkumpirma pa ni Brian sa ating bida na kung ito nga ba si Natso na ang siyang matagal nang binabanggit ni Ignia. At nabigla nga rin si Natso sa pagbanggit ni Brian tungkol kay Ignia. Muli pang payag ni Brian na sinabihan nga raw sila ni Ignia na dalhin nga raw nila si Natso sa kanilang kastilyo. At agad naman ding sumang-ayon si Natso na sumama nga ito sa kalaban, subalit gusto nga raw muna niyang magpaalam sa kanyang mga kasama. Ngunit hindi na nga namalaya ni Natso na dinala na nga siya ni Brian sa ibang lugar. Habang nababahala nga si Natso ay may naaamoy naman siyang kakaiba sa lugar at nabigla na lang siya ng wika ni Brian na nawala na nga ang lahat ng nakaraan ni Natso at naging abo na nga ang lahat ng lugar na kanina lamang ay isang magandang nayon. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Kilalanin pa natin ang mga iba't ibang miyembro ng Dark Guild Fire and Flame. Dito lang yan sa chapter 158, Fire's Illusion. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!